eto si Infinix Smart 10. Yung sinasabi ng iba na napakasulit, pinakasulit, and wala na talagang tatalo. Pero eto na si Tecno Spark Go 2. And marami nang nagtataka at hindi na alam kung ano yung pipiliin nila. Sobrang sulit daw kasi nito. Well, nagamit ko na silang dalawa. Swerte ko, no? Meron akong dalawa. But hindi naman lahat katulad ko. Usually, isa lang talaga yung kailangan natin. Kaya naman today, i-compare ko etong dalawang phone na to. Para naman malaman ninyo kung ano nga ba talaga yung para sa inyo. Infinix or Tecno? Simulan na natin to. I-compare ko to pagdating sa build, display, performance, battery, and camera. Kaya naman, take a seat and let the battle begin. In 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is GTN TV. Now, before we proceed, I just wanted to know na kapag umabot to ng 2,000 likes, ipapamigay ko etong dalawang phone ito ngayong August. Woo! Yes, August phone giveaway. Marami tayong ipapamigay guys. And yes, sayang naman, that is why I like this video. Let's go! Now, first of all, let's talk about the price. Etong sa Infinix ay merong 3 variants which is 464, 4128, and 4256 gig. Na merong mga presyo na 3,100, 3,800, and 4,300. Dito naman sa Tecno Spark Go 2, meron po siyang 364 and 3128 which is 3,300 and 3,600. So, etong dalawang nasa akin ngayon is yung 128 gig na variant. So, sabihin na lang natin na 38 versus 36. Napakalapit lang, di ba? Talaga namang worth it na worth it i-compare. Kaya naman, simulan na natin. Dito sa kanilang mga build quality, kung makikita nyo guys, parehas po silang maganda. Merong mga matte finish dito sa likod, dual camera modules, and talaga namang napaka-premium tingnan netong dalawang phone na to. These two phones also have up to 1.5 meters na drop resistant. Napakatibay ng dalawang phone na to. Kita nyo naman, di ba? Walang magasgas. Tapos, hindi lang yan. Meron din silang mga IP64 water and dust resistance. Kaya naman guys, kapag kayo naglalaba o di ka naman mga riders na nauulanan, walang mga problema itong dalawang phone na to kapag nababasa lang ng konti. Pero kapag ilulubog naman, patay ito. Kaya naman, huwag niyang ilulubog. Ganun lang kasimple. Pagdating sa build, parehas lang po sila ng pagkakagawa. Same size, same weight, and same quality, which is a plastic back, plastic frame, and glass front. Pagdating naman sa mga buttons and ports, same na same lang din sila. Sa ibaba, nakalagay yung kanilang mga 3.5mm port and the Type-C charging port. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanilang mga fingerprint scanner. And dito naman sa left side, nakalagay yung kanilang mga SIM card tray, which is 2 SIM card and 1 SD card na. So, parehas po silang merong expandability. Pwede nyo i-expand yung storage nyo via SD card. And lastly, dito naman sa top guys, nakalagay yung kanilang mga dual speaker. So, meron ng mga dual stereo speaker etong dalawang phone ito, and that makes these two phones the top of the list pagdating sa 3,000 to 4,000 pesos. Napakasulit na talaga na itong dalawang phone ito. Pero, if I were to choose from these two phones, pagdating na lang sa design guys, dahil nga medyo kakaiba yung kanilang camera module, eto lang talaga yung difference nila. Mas maganda para sa akin yung camera module na circular dito sa Tecno Spark Go 2, which is parang talaga siyang iPhone 16. Dito naman sa Infinix kasi, rectangular siya, and hindi mo talaga masasabi unless pang malayuan na para siyang iPhone. Pero yes, depende pa rin naman yon, subjective pa rin to guys. Para lang sa akin, mas nagustuhan ko yung mas makabagong design nitong Tecno Spark Go 2. Napaka-premium na talagang tingnan guys. Hindi mo talaga akakalain na 3,000 pesos lang etong phone na to. So basically, design lang yung lamang nitong Tecno Spark Go 2. Same features, same size, same weight, same everything. Now, let's talk about the display of these two phones. So, eto guys, wallpaper lang talaga yung pinagkaiba dito guys. Like, I'm telling you. Same sila na merong 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and up to 700 nits of peak brightness. Same din sila na parang merong mga dynamic island dito, like yung parang nasa iPhone, which is lumalabas po kapag nag-face unlock, nag-charge, and things like that. Pagdating sa bezels, yes, same na same again. Medyo makapal dito, especially sa bottom part. And basically guys, kung napanood nyo na yung fully record either dito sa dalawang phone na to, I think alam nyo naman na maganda na or one of the best na yung ganitong display for its price. Dahil nga again, punch hole display na siya. Tapos, meron na din silang mga 120Hz refresh rate, which is napaka-smooth na pagdating sa pag-scroll, pag-swipe, and other things like that. Hindi na siya nagkakaroon ng mga delays. In short, fast na talaga yung mga display na nandito sa dalawang phone na to. That is why guys, mabilisan lang to. Tabla etong dalawang phone na to when it comes to the display. Wala talagang mahanap na difference dito guys. Like, kopya
kopyang-kopya lang. Nagkuntsaba na talaga si Infinix and Tecno dito. Alam naman natin yun, di ba? Transsion Company. Nagkokopya-kopyahan lang yan. Sister company kasi sila. So, nagtanong siguro si Tecno kay Infinix, anong nilagay mo dito na display? O, ganito, ganito. Sige, kopyahin ko. Ganun lang. Easy. Now, hindi lang po sa display nagkaroon ng kopyahan. Dahil nga, when it comes to the processor and performance of these two phones, paras na paras lang din. With the Android 15 Go Edition and iOS 15 dito sa Tecno and XOS 15 naman pagdating dito sa Infinix, halos same lang po yung magiging experience mo with these two phones. Same features, same settings, same everything. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko nga alam kung bakit hindi na lang sila mag-collab. Transsion na lang yung pangalan para wala ng versus. But yes, the software dito sa dalawang phone na to is just the same. Yun lang masabi ko, guys. Same na same lang talaga. When it comes to the processor naman, etong dalawang phone na to ay merong Unisoc T7250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali GP7 MP1 naman pagdating sa kanilang GPU. Now, mind you, medyo mas malaki dito, guys, yung nakuha ng Infinix, which is 274,000 versus the 262,000 dito kay Tecno Spark Go 2. And maybe it's because etong si Infinix, guys, ay meron ng 4GB of RAM versus the 3GB of RAM only na nandito kay Tecno Spark Go 2. So, yun lang yung difference sa itong dalawang phone na to, guys. If you love multitasking or kapag ayaw nyong mag-loading pa yung mga nasa background apps nyo, I think you should go with the Infinix Smart 10. Mas malaking RAM, mas maganda. Dito naman kay Tecno Spark Go 2, wala naman akong masyadong problema na nakita dito when it comes to the performance. Same na talaga sila, except na lang pagdating sa pagmo-multitask. And yun talaga yung advantage ng mas malaking RAM na nandito kay Infinix Smart 10. So basically, guys, when it comes to the performance, ibibigay ko to dito kay Infinix Smart 10 with a bigger RAM and also with a bigger storage available. So pwede kang bumili ng 256GB na itong phone na to and wala kang option na ganun dito kay Tecno Spark Go 2. At least as of now. Baka kasi mag-release sila ng 256GB, wala na. Nasabi ko na. Para na akong obob nun, di ba? Now, battery-wise, these two phones have 5,000 mAh battery with up to 15 watts of fast charging. So, no need nang pumili or mag-versus dito, guys. Tabla itong dalawang phone na to when it comes to the battery. Ganun lang kasimple. Either si Infinix man or si Tecno Spark Go yung piliin nyo, surely natatagal kayo dito sa dalawang phone na to and also, okay na rin yung 15 watts na charging. Now, let's talk about the camera. Now, dito, guys, medyo lumamang na si Tecno Spark Go 2. With the 13MP main camera compared sa 8MP main camera ng Infinix, I think meron talagang lamang etong si Tecno. Yes, but pagdating sa selfie, guys, same lang din sila na merong 8MP selfie camera. Ngayon, kung makikita nyo naman dito sa aking mga result na nakuha, I think na mas maganda ng konting-konti lang etong si Tecno Spark Go 2. Mas sharp po siya and also mas natural yung colors niya compared dito kay Infinix, guys. Kung gusto mo yung parang mas crisp talaga tingnan yung photos nyo, I think mas pipiliin nyo talaga dito, guys, si Tecno Spark Go 2. Yung maliit lang yung difference nila sa megapixels, pero pagdating sa pictures, kitang-kita mo talaga agad kung sino yung mas maganda. And for me, it's a Tecno Spark Go 2 when it comes to the photo quality. Ngayon, guys, dito naman sa video, paras po silang makakaabot ng 2K at 30fps, kaso paras lang po silang napakaalog. Yes, magalaw to, especially kapag magalaw din yung mga kamay nyo, kasi wala silang OIS or even EIS. Magandang gamitan na itong dalawang phone na to kapag nakalagay lang sa bench or tripod yung mga cellphone nyo, hindi kayo gagalaw-galaw or hindi kayo magbo-vlog-vlog dahil nga maalog siya. But yes, same na same lang naman yung video quality na nakuha ko with these two phones. I think mas darker lang ng konti yung result dito sa Tecno Spark Go 2. But yes, same quality and same resolution na naman yung makukuha mo sa videos dito sa dalawang phone na to. Basically, overall, guys, dito sa camera, I would pick the Tecno Spark Go 2 with the larger 13MP compared sa 8MP. Now, marami nang tinalo at si Infinix Smart 10 like the 32MP ng Poco and almost doon sa 50MP ng Realme. But yes, I think mas matatalo pa yon ng Tecno Spark Go 2, guys. Like, mas maganda talaga to when it comes to the photos that I took. And overall, mas mararecommend ko siya kung gusto nyo ng okay na camera sa presyong napakamura lang. Now, let's talk about the features. So, eto talaga, guys. Dito na medyo natalo etong si Infinix Smart 10. Si Tecno Spark Go 2 ay meron na pong free link, which is free calls without signal. So, kapag meron kayong Tecno Povo 7, Tecno Spark 40 Pro, pwede na kayong tumawag na kahit walang signal, walang SIM, walang subscription, or anything na babayaran as long as nasa distance lang na 500 meters to 1 kilometers. Now, mind you,
you, malayo na po yung 1 kilometers guys. So this feature is a pretty big deal for me and wala po yan dito kay Infinix Smart 10. So kung meron kayong mga jowa tapos hindi naman umabot ng 1 kilometers, meron kayong mga Tecno Spark Go 2, pwede kayong tumawag all day and wala talaga kang babayaran. Kahit wala pang SIM, okay lang. Pwede na. Now, overall, ano ba talaga yung dapat yung piliin pagdating dito sa dalawang phone ito? Now, ganito lang kasimple yan guys. Simple yan natin. Kung gusto mo na mag-multitask tapos merong malaking storage na available, piliin mo yung Infinix Smart 10 na 256GB. Wala yun dito kay Tecno guys. Walang ganong storage. Now, kung gusto nyo naman ng mas maganda ng konti pagdating sa camera, tapos merong pang free calls, tapos meron pang libreng tawag and text, kahit walang SIM and everything, mas piliin mo etong si Tecno Spark Go 2. Gamit na gamit to sa mga taong nasa probinsya na walang signal and also sa mga hikers. Mga ganun. But yes, basically, pagdating sa performance, battery, display, and even sa build quality, same na same lang talaga etong dalawang phone ito. Sobrang sulit talaga na itong dalawang to guys, na kahit anumang piliin mo dito sa dalawang phone ito, matutuwa ka na talaga and makokontento ka na. So, yun naman for this video. I hope na nag-enjoy kayo. Again, don't forget to subscribe and also like this video para naman meron akong ipamigay this August. Sayang naman, di ba? Let's go!